Abay mga mare at pare, lumapit-lapit kayo dyan. Ilapag muna ang suka at toyo kasi mainit-init ang chika natin ngayon. Bukto na tayo. Patay na si Robert at imbes na magluksa ng tahimik ang kaharian, abay parang may sabayang meeting ng ego. 5 lalaki ang nagising na may parehong panaginip. Ako ang tunay na hari. Abay kapal ng mukha, sabay-sabay pa. Parang barangay election sa Quezon na lahat may tarp, may jingle, pero wala namang malinaw na plano, kundi sariling yabang. At dito, nagsimula ang War of the Five Kings. 5 mayayaman, 1 upuan, at 0 emotional maturity. Parang agawan sa monoblock chair sa reunion, pero may kasamang espada at shadow baby. Ay sus Mario Sep, si Joffrey. Kung sa TV nainis ka na, sa libro mas lalalim ang inis mo. Hindi ito simpleng brat face. Ito ay psychological case study na may corona. May thrill siya sa humiliation. May excitement siya sa takot ng iba. Hindi siya napipilitan. Natutuwa siya. Pinapaharap niya si Sansa sa ulo ng tatay nito na nakatuhog sa pader. Paulit-ulit. Pinipilit niyang tumingin. Tapos kapag umiiyak, pinapatawag si Sir Meryn Trant para paluin siya sa harap ng buong court. Hindi ito discipline. Performance ito. Public spectacle. Nung nagkaroon ng riot dahil nagugutom ang tao sa King's Landing, instead na mag-solve ng problema, galit siya sa masa. Gusto niyang parusahan ng mga nagrereklamo. Kasi sa isip niya, paano ka magrereklamo kung hari ako? The disconnect is royal level. Hindi ito simpleng masamang bata. Ito ay batang lumaking hindi tinuruan ng empathy, tapos binigyan ng absolute power. At tandaan natin ha, nanay niya si Cersei. Nanay. Siya ang nagluwal, nagpalaki, nagvalidate. Kaya kung may kabaliwan ang bata, may origin story, yan. Kapag may ginawa si Joffrey, hindi siya pinapagalitan. Pinagtatanggol. Anak ko, yan! Kaya tuloy, lumalaki ang ulo. Kung si Joffrey ay horror trailer, si Cersei ang producer at scriptwriter. Ngayon si Cersei. Ay nako, kumari ko yan kung tutuusin. Yung tipong pag nagkita kayo sa handaan, naka-red gown, fresh ang blow dry, tapos sasabihin sa'yo, Mare, wala naman akong kaaway, pero kinabukasan may nawalan na ng ulo. Ganon. Sa book 2, hindi lang siya protective mother. Paranoid queen siya na allergic mawalan ng control. Lahat sa paligid niya, threat. Lahat may hidden agenda. Kahit siguro halaman sa hardin, pag hindi tumubo ng tama, iisipin niyang may sabwatan. Pinahuhuli niya ang mga prostitute para matakpan ang relasyon nila ni Jaime. At oo, Mare, ulitin natin ng malinaw, kambal sila. Iisang tiyan, iisang birthday, iisang childhood album, tapos naging lovers. Abay, kahit anong suot mong silk gown at kahit gaano ka ka-glow, hindi mo mabubura ang fact na kambal kayo. At yan, nagsimula ang domino effect ng buong giyera. Dahil sa bawal na relasyon, naging illegitimate ang mga anak niya. Dahil illegitimate ang mga anak, walang tunay na Baratheon sa trono. Dahil doon, may claim si Stannis. Dahil may claim si Stannis, may rebellion. Isang bedroom decision, Mare, ang nagpasiklab ng Continental War. Isang family secret na naging national crisis. At galit siya kay Tyrion. Ay nako, ramdam ko yan. Kasi alam niyang mas matalino ito at hawak ang sikreto ng pamilya. Kaya ang style niya, ngiti sa harap. Mare, love kita. Tapos pagtalikod mo, may utos na sa dungeon. Very polished, very calculated. Yung tipong hindi sumisigaw, pero sigurado kang may mangyayari pagkatapos ng meeting. Si Tyrion ang ginawang hand of the king. Siya ang nag-iisip habang ang iba nag-aaway lang. May spy network siya. Pinaglaruan sina Littlefinger at Varys gamit ang fake secrets para malaman kung sino ang leak. Strategic genius. Nung umatake si Stannis, siya ang nagplano ng wildfire. Green Inferno na tinunaw ang fleet sa Blackwater. Siya ang nag-utos ng chain trap para hindi makatakas ang mga barko. Siya ang nasa gitna ng laban. At muntik pa siyang patayin ng sariling Kingsguard. Office Politics, Medieval Edition. At anong reward niya? Sugat sa mukha. Naagawan ng posisyon. Dumating si Tywin na fresh ang armor at siya ang tinawag na bayani. Classic pamilya, ikaw ang gumawa ng trabaho, iba ang nag-presscon. Si Stannis, technically siya ang may legal claim. Illegitimate ang mga anak ni Cersei. Ibig sabihin, si Joffrey ay hindi tunay na Baratheon. Sa batas, si Stannis ang next in line. Kaya nagrebelde siya. Hindi lang dahil gusto niya ng power. Sa isip niya, ninakaw sa kanya ang karapatan. Para sa kanya, hindi ito ambition. Ito ay correction ng mali. Pero Diyos ko, parang tax collector na may espada ang dating. Walang charm, walang warmth. May dala pang Melisandre. At ito na ang pinakamalupit, shadow baby. Oo, anino na ipinanganak para pumatay. At iyon ang pumatay kay Renly. Walang duel, walang sword fight. Paranormal assassination. Si Renly, charming at pogi, may followers dahil sa vibes. Walang solid claim pero may confidence na parang nanalo na kahit hindi pa nagsisimula ang laban. At lagi siyang may loras. Lagi ha? Lagi magkatabi, lagi magkasama. Lagi may tingin na parang may sariling slow motion at hangin sa buhok kahit nasa loob ng tent. Kapag tinanong kung ano sila, magkaibigan lang? Magkaibigan na may matching armor at matching intensity? Abay sige, kung saan kayo masaya. Nang mamatay si Renly dahil sa shadow baby, ay nako, doon lumabas ang tunay na eksena. Si Loras, nagwala. Hindi lang umiyak. Nagbato ng galit. Pinatay ang 2 guards sa sobrang puot. Yung tipong hindi ka na makakapagpaliwanag. Hindi, yan simpleng loyalty. Iyan ay heartbreak na may armor, may espada, at may full dramatic lighting. Sa TV, maraming naiinis kay Sansa. Abay aminado, minsan gusto mo siyang sabunutan sa screen. Puro iyak, puro pangarap maging queen. Puro red flag na parang kumakaway na, pero siya, nakasmile pa rin. Parang may nakapaskil
article na, warning, psychopath ahead. Tapos siya, ay ang gwapo naman, nakaka-high blood, oo. Pero sa libro, ay sandali lang, mas klaro na bata siya. Literal na Disney princess na lumaki sa kantang may ibon sa balikat tapos biglang itinapon sa true crime documentary. Naniniwala sa knights, naniniwala sa fairy tale. Yung tipong akala niya Prince Charming, hindi niya alam may anger issues at hobby mang torture. Hostage siya na naka-diamond tiara, pero ang buhay niya parang reality show na walang exit. Pinapahiya araw-araw, pinapalo sa harap ng buong court, pinipilit ngumiti habang nasa likod niya ang ulo ng tatay niya na naka-display. At siya, smile pa rin. Abay kung ako yan, baka nag-collapse na ako sa sahig. Pero hindi siya tuluyang nabaliw. Diyan ako medyo napahanga kahit medyo inggit tayo kasi naka-gown siya habang nag-survive. Natuto siyang mag-adjust, natutong magsinungaling ng may grace. Yung tipong sasabihin niyang, I love my king. Pero sa loob-loob niya, nagka-calculate na siya ng survival plan. Survival strategy ang pagiging polite niya. Hindi siya tanga. Nasa maling lugar lang siya, naka-full makeup habang may chaos sa paligid. Sa Essos, si Daenerys may 3 dragons at halos walang support. Pero bago yan mare, balikan muna natin bakit siya pagalagala na parang walang permanent address. Nabiyuda siya. Oo. Si Khal Drogo, ang poging warlord na akala mo forever na ang peg, namatay. At hindi lang basta namatay, nagka-wound, nagka-infection, nagpa-magic kay Mirri Maz Duur, tapos ang ending, vegetable era si Kuya, tapos si Dany pa ang nagdesisyon na tapusin ang paghihirap niya. Abay, heavy. Fresh widow si ate mo, girl. At dahil doon, nagpa-funeral pyre siya. Dito na pumasok ang pinaka-epic na widow move sa fantasy history. Imbes na magkulong at magluksa, pumasok siya sa apoy kasama ang mga dragon eggs. Lakad lang siya mare, walang stunt double, walang fireproof suit. Parang sinasabi niya sa mundo, kung wala na akong asawa, gagawa ako ng sariling legend. At doon siya hindi nasunog. Doon ipinanganak ang dragons. Doon siya naging mother of dragons. So, oo, pagala-gala siya sa book 2 kasi literal na wala siyang kaharian. Widow, walang army, may 3 baby dragons at malaking trauma. Road trip na may prophecy. Ngayon, balik tayo sa Qarth, city of rich social climbers na parang lahat naka-silk at may hidden agenda. Lahat gusto ang dragons, hindi siya. Parang may bagong iPhone sa barangay, lahat gustong makahawak. Wala namang tunay na concern sa may-ari. Tapos itong mga warlocks na mukhang hindi mo alam kung cult ba or failed theater group, kinidnap siya at dinala sa House of the Undying. At dito na talaga, mga mare, lumalamig ang batok mo habang nagbabasa. Sa libro, hindi lang ito may vision siya. Hindi, parang bangungot na may kasamang prophecy. May patay na hari na nakaupo sa feast ng bangkay, may throne room na may snow, hindi dahil Pasko, kundi dahil may darating na lamig na hindi mo gugustuhin. May mga hint ng red wedding na kung alam mo na ang mangyayari, mapapahawa ka sa dibdib mo at sasabihin mong, ay sus ko, eto na pala yun. Sa TV, mabilis lang, aesthetic, may background music. Sa libro, mas detalyado, mas madilim. Mas parang may bumubulong sa tenga mo habang binabasa mo. Yung tipong napapalingon ka sa likod mo kahit mag-isa ka lang sa kwarto. Hindi siya simpleng girl-boss arc. Ito ay slow build ng disaster na nagsimula sa pagiging byuda at nauwi sa pagiging myth. At ramdam mo talaga na may paparating na mas malaking gulo at hindi cute ang ending. Abay dito na tayo sa grand fireworks ng mayayaman. Sa TV, cinematic. May slow motion, may dramatic music. Parang may budget sa CGI. Pero sa libro, abay ramdam mo ang kaba. Parang ikaw mismo ang nasa bangka na may paparating na apoy. Si Tyrion, nasa gitna, pawisan, stress. Nag-iisip pa rin kahit may lumilipad na arrow. Siya ang nagpa-wildfire, siya ang nagpa-chain trap para masunog ang fleet ni Stannis. Siya ang talagang nagligtas sa lungsod. Si Joffrey, abay umatras, pumasok sa loob, nagtago. Parang batang naghamon ng suntukan, tapos nung may sumuntok na, biglang tapos biglang may dramatic entrance si Tywin. Fresh armor, fresh army, fresh aura. At syempre, siya ang tinawag na hero. Abay classic rich dad move, late ka dumating pero ikaw ang nasa presscon. Si Tyrion, na muntik mamatay, extra lang sa sariling kwento. Nakakagigil. 'Di ba? Dito ka mag-roll eyes, kamay sa baywang, side glance sa camera. Sa book 2, walang nanalo. Ang nanalo lang ay pride at paranoia. Lahat sila may army, may pera, may castle, pero walang peace. Hindi sila naglalaban dahil gutom sila. Naglalaban sila dahil hindi sila marunong magpatalo. At kung may lesson dito, kapag mayaman ka, bored ka, at may access ka sa power, dangerous combination iyon. Ito ang inyong field report mula sa Westeros. Hindi ako biased, observant lang, at medyo asumera. Pero tama naman, plot twist republic. Kung saan ang problema ng mayayaman, tayo ang nanonood na may popcorn.